Alam niyo mga Boca Tribs, sa totoo lang, matay ko mang isipin, magpahanggang sa ngayon talagang ako'y nagugulumihanan pa rin. Kasi una sa lahat, bakit yung reaksyon noong dalawa, yun pong driver at saka yun pong asawa, nito pong si Yusek Cabral, ay tila po mga relax na relax. Tila po ba mga hindi po ordinaryo ang kanila pong reaksyon gayong meron pong namatay at yun pong namatay ay hindi po malayo sa kanila. Una po ay ito po ay boss nito pong sinasabing driver at di umano ay may pangako pa po sa kanya na ang pangako po sa kanya ay habang buhay daw po siyang tutulungan. At ito po namang isa ay naturalmente isa pong asawa. Subalit hindi ko po sila makakitaan ng tinatawag po nating tunay na malasakit at pag-aalaala at kalungkutan sa sinapit po ni Yusek Cabral. Kung mapapansin nyo po, yun pong interview dito po sa driver. Para po bang napaka-relax, para pong wala pong bahid ng pag-aalala, para pong walang bahid ng kalungkutan. Maging noon pong pumatak ang kanyang luha, maging noon pong umiyak siya, tila po may bagyang kalayuan po sa dapat po sana ay kilos po ng isang ordinaryong tao na nasaktan dahil po sa pagkawala ng kanyang kasama. Napansin ko lamang po doon po sa driver, noon pong ito'y ini-interview, base po sa kanyang mga ikinukwento, para po bagang hindi po mariin or iba po ang aking damdamin sa kanya pong pagsasalita at sa pamamaraan po ng kanyang mga sinasabi. Ito po ay sarili ko pong pakiramdam, sarili ko pong nararamdaman. Wala po akong masamang tinapay, wala po akong pakahulugan, sapagkat ang sinasabi ko po ay sarili ko pong kalayaan at karapatan. Lalo na po nung siya'y nagbigay ng kanyang istorya kung ano po ang nangyari. Para po bang wala po siyang bahid ng pangamba o takot man lang? Para po bang hindi siya nasaktan o nag-alala man lang? Kanya po sa akin po tama lamang po na siya ay naging person of interest. At ang isa pa po, ito pong asawa nito pong si Yusek Cabral. Ako po'y talagang takang-taka sa kanya. Wala po naman ako masamang tinapay na sinasabi, lamang ako po ay nagtaka ng labis sa kanya. Ang ipinagtaka ko, mga Boca Tribs, ay kung bakit tinututulan po niya na ang kanya pong asawa ay ma-autopsya at ma-DNA. Sapagkat isa po ayan sa magpapatotoo at magpapatunay kung ano po ang tunay na mga nakaganapan sa pangyayari. Pero bakit parang hindi po siya interesado? Ito pong asawa ni Yusek Cabral. Bakit tila hindi po siya interesado? At parang wala lamang po, ang gusto lamang po niya at mariin lamang po niyang sinasabi ay maiuwi na po yun pong labi ng kanyang asawa. At para makapiling daw po nila ngayong Pasko. Dapat po sana ang reaksyon niya ro, siya po yung magwawala at sasabihin po niya na hindi siya papayag na hindi i-autopsya ang kanyang asawa at hindi siya papayag na hindi i-DNA ang kanyang asawa dahil baka nga po hindi yun ang kanyang asawa. Hindi po ba? Kapag ka po isang tao ay nasaktan, dapat po ang kanyang naging reaksyon dapat po hindi niya tututulan sapagkat ito po ay makakatulong sa investigasyon. Pero bakit po niya tinututulan? Bakit po ayaw niyang ipa-autopsya? At ipinagdidiinan po niya na hindi na po kailangan yun sapagkat na-identify na raw po naman nilang mag-aama. Kahit po siya, sinasabi na raw po niya na yun ang asawa niya. At yun pong kanyang mga anak ay sinasabi na yun po ang kanyang ina. Pero habang siya po'y kinakausap, tila napaka-inconsistent po talaga Hindi ko po mawari, hindi ko po maabot ng aking kalooban na tila po parang hindi po ganun dapat ang reaction niya
matay ko man pong isipin. Alam niyo po, sa ganang akin, kung ako lamang po ay may autorisasyon, maging yun pong kanyang asawa, gagawin ko pong person of interest. Huwag po kayong magagalit sa akin, huwag niyo po ako pag-iisipan ng kahit na ano, pero sa tingin ko po, pakiramdam ko, parang may pinagtatakpan sila parang meron silang ayaw ilabas na usapin. Parang bahagi po ng pagkabalisa at pagkatakot ito pong asawa ni Jose Cabral. Kanya sa ganang akin po, siguro po, hindi po naman siguro masama na ituring din po ito na person of interest, sapagkat parang tingin ko po may alam din sa tunay na nangyari sa kanyang asawa. Alam niyo pong idinidiin niya lamang, naniniwala po sila na walang foul play at naniniwala po siya na marahil nga daw po ito ay nadulas lamang at nahulog nga. Hindi po yan salita ng isang taong nasaktan. Hindi po yan salita ng isang taong naghahanap ng hustisya. Gayon pa man po, hayaan po natin kung ano po lalabas sa hustisya at tanggapin po natin ang maluwag sa ating kalooban, sapagkat kung yun po ang mangyayari, ano man po ang lumabas, basta't maging maayos lamang po ang investigasyon, di tanggapin po natin. Yun po lamang.